Hindi ko na kailangan ang pag-aalaga mo, Maribel. Pirmahan mo na ang mga papel na ito para maging malaya na ako sa huling yugto ng buhay ko. Ang boses ni Arturo ay kasing lamig ng hanging umiihip sa labas ng kanilang bintana. Walang bakas ng pag-aalinlangan at higit sa lahat, walang bakas ng pagmamahal. Inilapag niya ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng lamesa. Ang puting papel ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng silid. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Maribel ang isang mangkok ng mainit na sopas de galantina, ang paboritong pagkain ni Arturo na inihanda niya sa loob ng 3 oras. Masakit ang kanyang mga kasukasuan dahil sa maghapong pagtatrabaho sa kanilang maliit na panaderya at ang kanyang mga daliri ay may mga pasong hindi pa lubos na gumagaling. 16 na taon niyang tinalikuran ang sariling mga pangarap, ibinuhos ang bawat sentimo ng kanyang ipon at ibinigay ang bawat patak ng kanyang pawis upang suportahan ang negosyo ng asawa. Akala niya, ang hapunang ito ay para sa pagdiriwang ng kanilang anibersaryo at ang pasasalamat dahil sa kabila ng balitang may malubha itong karamdaman ay magkasama pa rin sila. Ngunit ang mangkok na hawak niya ay dahan-dahang nangatal, ang init ng sabaw ay hindi na sapat upang painitin ang kanyang buong pagkatao na biglang dinaluhong ng matinding ginaw. Dahan-dahang binitawan ni Maribel ang mangkok sa lamesa. Walang tunog ng pagkabasag, tanging ang marahang paglapat lamang ng seramika sa kahoy, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang bahagi ng kanyang puso ang tila gumuho at naging pinong buhangin. Ang bawat salita ni Arturo ay tila mga lason na unti-unting dumadaloy sa kanyang mga ugat, pinatitigil ang tibok ng kanyang buhay. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay tila tinikang pilit na sumasakal sa bawat hikbi na nais ko mawala. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-asa at pag-aalala para sa kalusugan ng asawa, ay nakatitig lamang sa divorce papers na tila isang hatol ng kamatayan para sa kanilang 16 na taong pagsasama. Ayaw kitang mahirapan kapag wala na ako, Maribel. Pagpapatuloy ni Arturo, ang kanyang tono ay puno ng mapagkunwaring malasakit na lalong nagpapadugo sa sugat ni Maribel. Sa ganitong paraan, hindi ka madadamay sa mga utang ng kumpanya. Ito ang huling sakripisyo ko para sa iyo. Kasabay ng kanyang mga salita ay ang pagbukas ng pinto at ang pagpasok ng kanyang biyenan na si Doña Aurora. Ang matanda ay nakasuot ng mamahaling alahas. Ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya habang nakatingin sa simpleng duster na suot ni Maribel. Ano pa ang hinihintay mo? Pirmahan mo na yan. Huwag kang magpakamartir, Maribel. Wala ka namang naitulong sa anak ko kundi ang maging pabigat at maging isang simpleng kusinera. Oras na para ibalik mo kay Arturo ang kalayaang nararapat sa kanya bago siya tuluyang kunin ng langit. Naramdaman ni Maribel ang bigat ng mga kamay ni Doña Aurora sa kanyang balikat. Tila itinutulak siya patungo sa kailaliman ng isang madilim na bangin. Ang bawat alaala ng kanilang paghihirap noong nagsisimula pa lamang sila. Ang mga gabing asin lamang ang kanilang ulam, ang mga araw na nilakad niya ang buong Maynila para lamang makatipid sa pamasahe para kay Arturo, ay tila mga aninong lumalabo at nawawala sa harap ng malupit na katotohanan. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan, ang lalaking ipinaglaban niya laban sa lahat, ay siya mismong nagbubukas ng pintuan upang itapon siya palabas ng kanilang tahanan. Bakit ang 16 na taon ng walang hanggang katapatan at sakripisyo ay nagtapos lamang sa isang pirasong papel na kasing lamig at kasing walang buhay ng mga mata ng lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang sarili? Ang kamay na dati ay nagpapahid ng aking mga luha, ngayon ay siya nang tumutulak sa akin patungo sa sarili kong libingan. Tinitigan ni Maribel ang divorce papers na tila ba isa itong halimaw na handang lumamon sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat letra sa dokumento ay malabo sa kanyang paningin dahil sa nagbabadyang mga luha.
Ngunit ang sakit na nararamdaman niya ay malinaw at matalas, parang bilyong karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang dibdib. Arturo, please, wag naman ganito, bulong ni Maribel. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi na lumalabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Kahit anong sakit iyan, lalabanan natin. Magtatrabaho ako ng higit pa sa kaya ko. Ibebenta ko ang mga gamit ko, ang huling mana ni inay. Huwag mo lang akong itaboy. Hayaan mo akong alagaan ka hanggang sa huli. Biglang binalot ng matinding pag-ubo si Arturo. Ang tunog ng kanyang paghingal ay tila isang pagpunit sa katahimikan ng gabi. Isang tunog na nagpapahiwatig ng panghihina. Ngunit kung titingnan ng maigi, ang kanyang mga mata ay nananatiling matigas at walang emosyon. Hindi mo ba naiintindihan, Maribel? Pagalit na sabi ni Arturo sa pagitan ng kanyang mga ubo. Ayaw kitang makitang nahihirapan. Ang pag-alis mo ang tanging gamot na makakapagbigay sa akin ng kapayapaan ng isip. Please, sign the papers. Gawin mo ito para sa akin kung totoo ngang mahal mo ako. Ito ang pinakamalupit na anyo ng pagmamahal, ang gamitin ng katapatan ng isang tao upang saktan siya. Ang bawat salita ni Arturo ay isang paraan ng pagmamanipula na dahan-dahang gumigiba sa depensa ni Maribel. Sa isip ni Maribel, siya ang nagkukulang, siya ang nagiging makasarili dahil ayaw niyang bitawan ang asawang naghihingalo. Hindi pa natatapos ang kanyang pagdududa nang marinig niya ang malakas na kalabog mula sa itaas. Ang tunog ng mga gamit na kinakaladkad sa sahig ay nagdulot ng panibagong kaba sa kanyang dibdib. Mabilis na umakyat si Maribel at doon ay bumungad sa kanya ang biyenang si Doña Aurora na walang habas na itinapon ang kanyang mga luma at kupas na damit mula sa aparador. Mabuti pa ay mag-impake ka na habang maaga, wika ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay puno ng puot. Ang mga basurang ito ay hindi na nararapat sa bahay na ito. Mula ngayon, ang bawat sulok ng mansyong ito ay para lamang sa anak ko at sa katahimikang kailangan niya. Ang malas na tulad mo ay dapat nang mawala sa paningin namin. Kinuha ni Doña Aurora ang isang lumang bandana ni Maribel, isang regalo ni Arturo noong unang taon ng kanilang pagsasama nang wala pa silang pera at walang alinlangan itong itinapon sa sahig bago ito tinapakan ng kanyang sapatos. Ang bawat kilos ng matanda ay tila isang ritual ng pagpawi sa lahat ng bakas ng pag-iral ni Maribel sa loob ng 16 na taon. Nanay, huwag po. Pagsusumamo ni Maribel habang mabilis na lumuhod upang kunin ang bandana. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa serye ng mga tahi na siya mismo ang nag-ayos nung ito ay napunit. Ang pagyakap sa isang basahan na para sa kanya ay simbolo ng isang buhay na binuo mula sa wala. Ngunit para sa iba ay wala ng halaga. Sa ilalim ng matinding pressure at sa paniniwalang ito, ang tanging paraan upang gumaan ang loob ng namamatay niyang asawa. Dahan-dahang kinuha ni Maribel ang panulat. Ang bawat stroke ng kanyang lagda ay tila isang patak ng dugo na nawawala sa kanyang katawan. Pagkatapos ng huling titik, ang pakiramdam niya ay tila siya ay isang anino na lamang, isang kaluluwang ligaw na wala nang babalikan. Pagkaalis ni Doña Aurora at nang maiwan siyang mag-isa sa gitna ng nagulong silid, napansin ni Maribel ang itim na bag na madalas dalhin ni Arturo sa kanyang mga medical check-up. Dahil sa pag-aalala na baka nakalimutan nito ang kanyang mga gamot, binuksan ni Maribel ang bag. Ngunit sa halip na mga bote ng bitamina o reseta ng doktor, isang maliit at makintab na papel ang nalaglag sa sahig. Dahan-dahan niyang kinuha ang reseta. Hindi ito mula sa botika. Ito ay isang resibo mula sa isang sikat at mamahaling tindahan ng alahas sa Makati. Isang diamond tennis necklace na nagkakahalaga ng halos 1,000,000 piso, isang halaga na sapat na sana upang ipambayad
sa tunay na operasyon, kung mayroon man. At ang petsa ng pagbili? Kahapon lang. Ang hangin sa silid ay tila biglang naglaho. Isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing talim ng kidlat. Sino ang pagbibigyan ni Arturo ng ganito kamahal na alahas habang sinasabi niyang siya ay naghihirap at malapit ng mamatay? Hindi po rehistrado ang pangalang Arturo Montenegro sa aming database ng mga pasyente, ma'am. Sigurado po ba kayo na dito siya sinusuri? Ang boses ng receptionist sa ospital ay tila isang malakas na sampal na gumising kay Maribel mula sa isang mahabang panaginip. Hawak-hawak pa rin niya ang isang maliit na lalagyan ng mainit na lugaw. Ang pagkaing pilit niyang inihanda sa kabila ng pagod dahil alam niyang ito lamang ang kayang lunukin ni Arturo sa gitna ng kanyang paghihirap. Ang init ng lalagyan ay unti-unting lumilipat sa kanyang mga palad, ngunit ang kanyang buong katawan ay tila binalot ng yelo. Baka po nagkakamali kayo, pakiusap ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pag-asang may mali lang sa computer. Ito po ang medical report niya. May pirma ito ni Dr. Santos, sabi po ni Arturo. Dito siya nagpapagamot tuwing Martes at Huwebes. Kinuha ng receptionist ang papel, sinuri ito ng mabuti, at pagkatapos ay tumingin kay Maribel nang may halong awa. Ma'am, wala po kaming Dr. Santos na oncologist dito. At kung titingnan niyo po ang header ng papel na ito, luma na po ang logo na ginamit. Mukhang peke po ang dokumentong ito. Sa sandaling iyon, ang sahig ng ospital ay tila naglaho sa ilalim ng mga paa ni Maribel. Ang bawat sakripisyong ginawa niya nitong mga nakaraang buwan, ang hindi niya pagbili ng sariling gamot para sa kanyang arthritis, ang pagtatrabaho ng overtime sa panaderya hanggang sa mamaga ang kanyang mga paa, at ang gabi-gabing pag-iyak sa tabi ng natutulog na asawa dahil sa takot na mamatay ito. Lahat ng iyon ay tila naging isang malaking kahangalan. Ang 16 na taon ng katapatan ay itinumbas lamang sa isang pirasong papel na gawa-gawa. Hindi siya sumuko. Ang hinala ay parang isang apoy na unti-unting tumutupok sa kanyang pagkatao. Gamit ang address na nakita niya sa resibo ng alahas, sumakay si Maribel ng jeep patungo sa isang mamahaling hotel sa labas ng lungsod. Ang kanyang simpleng suot na blusa ay tila isang mantsa sa gitna ng karangyaan ng lobby, ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na tibok ng kanyang puso. Nagtago siya sa likod ng isang malaking haligi nang makita niya ang pamilyar na figura, si Arturo. Ngunit hindi ito ang nanghihinang Arturo na kailangang alalayan sa paglalakad. Ang Arturo na nakikita niya ngayon ay nakasuot ng isang mamahaling suit, tuwid na tuwid ang tayo, at may malapad na ngiti sa kanyang mga labi. Walang ubo, walang sakit, walang bakas ng kamatayan. Isang magandang babae, mas bata at mas makinis ang balat, ang lumapit kay Arturo. Ito, si Selena. Ang babae ay nakasuot ng pulang damit na tila sumisimbolo sa tagumpay ng kanyang pangaagaw. At sa leeg nito, kumikinang ang diamond tennis necklace na nakita ni Maribel sa resibo. Happy anniversary, love! Narinig ni Maribel ang boses ni Selena, kasing tamis ng asukal, ngunit kasing panganib ng lason. Kamusta ang asawa mong katulong? Napapirma mo na ba? Tumawa si Arturo. Isang tunog na hindi pa naririnig ni Maribel sa loob ng maraming taon. Huwag mo nang alalahanin ang babaeng yon. Isang pirma na lang at tuluyan na siyang mawawala sa buhay natin. Akala niya talaga, mamamatay na ako. Masyadong utu-uto, parang hindi natuto sa buhay. Napanood ni Maribel kung paano kinuha ni Arturo ang mukha ni Selena at hinalikan ito sa harap ng maraming tao. Isang halik na puno ng pagnanasa at walang bahid ang pagsisisi. Ang bawat dampi ng kanilang mga labi ay tila isang saksak sa likod ni Maribel. Isang pagtataksil na hindi lamang sa kanyang pagkatao, kundi sa lahat ng mga taon na ibinigay niya para sa lalaking ito.
Nabitawan ni Maribel ang lalagyan ng lugaw. Ang plastik ay tumama sa makintab na sahig at ang mainit na pagkain ay kumalat. Tila isang simbolo ng kanyang huling pag-asa na tuluyan ng natapon at nabulok. Tumalikod siya bago pa siya makita ng dalawa. Ang kanyang mga mata ay tuyo, ngunit ang kanyang kaluluwa ay sumisigaw sa matinding hapdi. Sa gitna ng karangyaan ng hotel, isang tanong ang patuloy na umuukit ng sakit sa kanyang isipan. Gaano kalalim ang kayang gawin ng isang tao upang manipulahin ang iba at sirain ang pusong tanging nagmahal lamang ng totoo? Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa aking balat ay tila maliliit na karayom ng yelo. Sinusubukang gisingin ang aking diwa mula sa isang malupit at madilim na bangungot. Lumabas si Maribel mula sa marangyang hotel na tila isang ligaw na kaluluwa. Ang kanyang mga paa ay mabigat. Bawat hakbang ay isang pakikibaka laban sa pagnanais na bumagsak na lamang sa semento at wag nang bumangon pa. Sa likod ng dambuhalang salamin ng hotel, naroon ang mundong binuo niya para kay Arturo. Isang mundong puno ng liwanag, halakhak at kislap ng mga hiyas. Ngunit sa labas, sa ilalim ng madilim na langit ng Maynila, naroon ang katotohanan. Siya ay basa, giniginaw at nag-iisa. Tumingala siya sa langit. Hinahayaang humalo ang ulan sa mga luhang kanina pa gustong kumawala. Naalala niya ang 10 taon na ang nakalilipas noong nagsisimula pa lamang ang kanilang negosyo. Tila bumalik ang kanyang gunita sa gabing ipinagpalit niya ang kanyang kaisa-isang hiyas, ang gintong kwintas na pamana ng kanyang ina, upang may maipambayad sila sa renta ng unang opisina ni Arturo. Naalala niya ang pangako ni Arturo habang hinahaplos ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo. Maribel, balang araw, papalitan ko ang kwintas na ito ng pinakamakinang na brilyante sa mundo. Ngayon, natupad na ang pangako ni Arturo. May brilyante na siyang ibinigay, ngunit hindi sa asawang nagpakuba sa trabaho, kundi sa babaeng sumira sa kanyang tahanan. Naramdaman ni Maribel ang hapdi sa kanyang puso, isang uri ng sakit na hindi kayang gamutin ng anumang bitamina o pahinga. Ang kanyang 16 na taon ng pagtitiis ay hindi pala isang puhunan para sa masayang kinabukasan, kundi isang donasyon para sa kaligayahan ng iba. Ang bawat pagtitipid niya, ang bawat paglakad niya ng malalayong distansya para lamang makatipid sa pamasahe, lahat ng yun ay nauwi lamang sa pulang bestida ni Selena at sa marangyang suite na kinaroroonan ng dalawa. Napahinto siya sa tapat ng isang saradong tindahan. Sa refleksyon ng madilim na salamin, nakita niya ang isang babaeng hindi na niya kilala. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mukha ay puno ng pagod, at ang kanyang simpleng duster ay nakadikit sa kanyang katawan dahil sa basa. Siya ang larawan ng isang babaeng ibinigay ang lahat at walang itinira para sa sarili. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang itim na payong ang dahan-dahang sumilong sa kanya, pinapatigil ang bawat patak ng ulan na nanggugulo sa kanyang paningin. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng maayos na Amerikana ang tumayo sa kanyang tabi. Ang kanyang mukha ay kakikitaan ng seryosong aura, ngunit may halong pag-aalala sa kanyang mga mata. "Miss, baka magkasakit ka. Sobrang lakas ng ulan at mukhang kanina ka pa nakatayo rito," wika ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim at may awtoridad. Isang boses na tila kayang magbigay ng proteksyon sa gitna ng unos. Tumingin si Maribel sa lalaki, ngunit wala siyang lakas upang sumagot. Ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang paghaplos sa kanyang singsing sa kasal ng kanyang pighati, kung saan naramdaman niya ang gasgas sa manipis na ginto, ang tanging natitirang ebidensya ng isang pangakong matagal na palang napunit. Kinuha ng lalaki ang isang calling card mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Maribel. "Hindi ako madalas makialam sa buhay ng iba, pero nakita ko ang lahat sa loob ng hotel kanina. Kung kailangan mo ng kakampi para bawiin ang nararapat sa'yo, tawagan mo ako. Ako si Attorney Ramos.
Nanatiling nakatitig si Maribel sa calling card habang unti-unting lumalayo ang abogado patungo sa kanyang sasakyan. Ang puting papel ay tila isang maliit na liwanag sa gitna ng kadiliman. Sino ang lalaking ito? At bakit tila alam niya ang bigat ng pasan-pasan ni Maribel? Ang pinakamasakit na pagsisinungaling ay hindi ang naririnig ng mga tainga, kundi ang nakikita ng mga mata habang pinipili mong manatiling tahimik at magpanggap na bulag. Pumasok si Maribel sa kanilang bahay ng may bigat sa bawat hakbang, ngunit ang kanyang mukha ay kasing lamig na ng porselana. Maingat niyang itinago ang calling card ni Attorney Ramos sa pinakailalim ng kanyang bulsa. Tila ba ang maliit na papel na yon ay isang nakamamatay na sandata na hindi pa dapat makita ng sinuman. Tuyong-tuyo na ang kanyang mga luha, pinalitanan ng isang matigas at tuyot na determinasyon. Kung ang pag-ibig niya ay ginamit na patibong upang siya ay saktan, gagamitin naman niya ang kanyang katahimikan upang itayo ang sarili niyang bitag. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanilang silid. Doon, nakita niya si Arturo na nakahiga, nakakumot hanggang leeg, at naglalabas ng mga mahihinang tunog ng paghingal na tila ba bawat hininga ay isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ang dula-dulaan ng asawa ay napakahusay, isang pagganap na karapat-dapat sa isang parangal kung hindi lang alam ni Maribel ang katotohanan. Kanina lamang, ang lalaking ito ay tuwid na tuwid ang tayo habang hinahaplos ang leeg ng kanyang kabit. Ngunit ngayon, tila ba isa siyang kandilang malapit nang mapundi ang liwanag. Saan ka galing, Maribel? Mahinang tanong ni Arturo. Ang kanyang boses ay sadyang pinaliit at ginawang garalgal. I was coughing so hard kanina, hinahanap kita. I thought iniwan mo na ako. Lumapit si Maribel sa gilid ng kama. Kumuha siya ng malinis na bimpo at dahan-dahang pinunasan ang noo ni Arturo. Ang bawat dampi ng tela sa balat ng asawa ay nagdudulot ng matinding pandidiri sa kanyang kalooban. Ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mga kamay. Bumili lang ako ng mga kailangan mo, love. I'm sorry kung natagalan ako sa labas. I just want to make sure na komportable ka. Malambing na sagot ni Maribel, bagaman ang bawat salita ay tila may lasang apdo sa kanyang dila. Inumin mo itong mainit na tubig. Patuloy ni Maribel habang inaalalayan ng asawa. Pinanood niya kung paano uminom si Arturo, kung paano nito ipinakita ang panghihina ng kanyang mga kamay. Ang bawat kilos ni Arturo ay isang insulto sa talino ni Maribel, isang paalala na sa loob ng 16 na taon, minaliit nito ang kanyang kakayahang makaramdam ng panlilinlang. Ang matiyagang pag-aayos ni Maribel sa unan ni Arturo, ang pagtiklop ng kanyang mga damit na amoy, pabango pa ng ibang babae, habang sa loob niya ay may isang malaking sunog na unti-unting tumutupok sa lahat ng natitirang respeto. Ginagawa niya ang lahat ng ito hindi dahil sa mahal pa niya ang asawa, kundi dahil kailangan niyang manatili sa loob ng kuta hanggang sa makuha niya ang lahat ng ebidensyang kailangan niya. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Aurora. Ang matanda ay walang pasintabi. Dala ang isang mapang-aping aura na tila ba siya ang nagmamay-ari ng bawat hininga sa loob ng bahay. May hawak siyang isang asul na folder at ang kanyang mga mata ay diretso nakatitig kay Maribel na tila ba isang langgam na handang tapakan. Mabuti at narito ka na, Maribel. Wika ng biyanan sa isang matigas na tono. Nag-usap kami ni Arturo kanina. Dahil sa lumalalang kondisyon niya, kailangan nating siguraduhin ang pambayad sa hospital bills at sa mga espesyalistang kukunin natin mula sa abroad. Masyadong malaki ang kailangan nating cash flow. Inilapag ni Doña Aurora ang folder sa ibabaw ng dibuhista. Kailangan mong pirmahan ang transfer of title ng bahay na ito at ng lupa sa probinsya sa pangalan ni Arturo para madali naming ma-loan sa bangko ang kailangang pera para sa gamutan niya. Sabi mo ay gagawin mo ang lahat para sa anak ko, hindi ba? Ngayon mo patunayan ang pagmamahal mo. Napatigil si Maribel. Ang bahay na ito ay ang tanging ari-arian na nakapangalan sa kanya, ang bunga ng kanyang sariling pagsisikap bago pa man lumago ang negosyo ni Arturo.
Alam niyang ito na ang huling hakbang ng kanilang plano, ang ubusin ang lahat ng mayroon siya bago siya tuluyang itapon sa kalsada. Tumingin si Maribel kay Arturo. Nakita niya ang mapanlinlang na pag-asa sa mga mata ng asawa, isang tingin na nagmamakaawang ngunit puno ng kasakiman. "Pirmahan mo na, Maribel," bulong ni Arturo habang hinahawakan ang kanyang kamay ng mahigpit. "Para ito sa buhay ko, para magkasama pa tayo ng mas matagal." Dahan-dahang kinuha ni Maribel ang panulat, ngunit bago pa lumapat ang tinta sa papel, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Kapag naibigay na niya ang huling proteksyong meron siya, gaano kabilis siyang ilalaglag ng mga taong ito sa gitna ng kawalan? Ang pinakamabisang lason ay ang katahimikan ng isang taong alam na ang katotohanan habang hinahayaan ang kalaban na magdiwang sa sarili nilang mga kasinungalingan. Hawak ni Maribel ang panulat. Ang dulo nito ay bahagyang nakadiin sa puting papel na mag-aalis sa kanya ng huling ari-ari ang natitira sa kanyang pangalan. Naramdaman niya ang titig ni Arturo, matalas, puno ng pagkainip at uhaw sa tagumpay. Sa tabi nito, ang biyenang si Doña Aurora ay tila isang buwitre na naghihintay lamang na malagutan siya ng hininga. "I'm sorry, love." Mahinang wika ni Maribel, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. "Bigla akong nahilo. Baka pwedeng bukas na lang nating ituloy ito? Kailangan ko ring hanapin ang orihinal na titulo sa lumang baul para masigurado ang lot number. Ayaw kong magkaproblema ang loan mo sa bangko dahil lang sa maling detalye." Isang mabilis na sulyap ng pagkainis ang dumaan sa mga mata ni Arturo bago ito muling nagsuot ng maskara ng panghihina. "Sige Maribel, pero please, huwag mong patagalin. Ang bawat oras ay mahalaga para sa gamutan ko." Nang makaalis ang dalawa sa silid, mabilis na kumilos si Maribel. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, lulan ng isang lumang taxi, tinungo niya ang address na nasa calling card ni Attorney Ramos. Ang bawat hinto ng sasakyan sa traffic ay tila isang habambuhay na paghihintay. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bag na naglalaman ng mga lumang dokumento ng kanilang negosyo. Ang opisina ni Attorney Ramos ay tahimik, amoy lumang papel at matapang na kape. Pagkakita sa kanya, tumayo ang abogado at pinaupo siya ng may paggalang. Hindi ito ang paggalang na ibinibigay sa isang katulong, kundi ang paggalang sa isang taong biktima ng matinding kawalan ng katarungan. "Attorney, ito ang mga papeles." Bungad ni Maribel, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalatag ang mga dokumento. Sabi ni Arturo, ang lahat ng ito ay sa kanya na. Sabi niya, wala akong karapatan dahil siya ang nagpalago ng lahat. Sinuri ni Attorney Ramos ang mga papeles sa loob ng mahabang sandali. Ang tanging tunog na naririnig sa silid ay ang paglipat ng mga pahina at ang mahinang pag-ikot ng electric fan sa sulok. Pagkatapos ng ilang minuto, tumingin ang abogado sa kanya. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa isang uri ng determinasyon. "Maribel, nagkakamali ang asawa mo." Seryosong wika ni Ramos. Ang panaderyang ito ay nagsimula bilang sole proprietorship sa pangalan mo bago pa kayo ikasal. At dahil ang lahat ng pondo na ginamit para itayo ang kasalukuyang korporasyon ay nanggaling sa orihinal na puhunan mo, sa mata ng batas, ikaw ang may-ari ng mayorya ng shares. Ang pirma na hinihingi nila sa iyo, hindi iyon para sa gamutan. Iyon ay para sa legal na paglilipat ng iyong kapangyarihan sa kumpanya dahil hindi nila magawa iyon nang wala ang pahintulot mo. Naramdaman ni Maribel ang isang uri ng kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan. Ang katotohanan ito ay tila isang sandata na biglang ibinigay sa kanya sa gitna ng digmaan. "So, hindi nila ako pwedeng paalisin basta-basta?" "Sa katunayan," sagot ni Ramos, "ikaw ang pwedeng magpaalis sa kanila." Umuwi si Maribel nang may dalang bagong lakas.
ngunit nanatili ang kanyang maskara ng pagiging masunuring asawa. Habang nagluluto siya ng hapunan sa kusina, ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng lamesa ay biglang nag-vibrate, gumagawa ng isang mahinang ugong na tila isang babala. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, isang matinis at mapangasar na tawa ang bumungad sa kanya. "Hello, Maribel." O baka dapat kong tawaging Yaya Maribel. Ang boses ni Selena ay puno ng lason. "I'm sure pagod na pagod ka na sa pag-aalaga sa asawa mo. Don't worry, malapit na siyang lumipat sa piling ko ng tuluyan. Look at yourself. Matanda ka na, Lusyang, at higit sa lahat baog. Wala kang silbi sa isang lalaking tulad ni Arturo. Ibinibigay mo ang lahat, pero sa huli, sa akin pa rin siya natutulog. Isuko mo na ang lahat dahil sa dulo, kalsada ang bagsak mo." Huminga ng malalim si Maribel. Ang kanyang puso ay kumikirot sa insulto tungkol sa kanyang pagiging baog. Ang pinakamalalim na sugat na matagal na niyang dinadala, ngunit hindi siya sumigaw. Sa halip, hinaplos niya ang gilid ng sink. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa kahoy. "Salamat sa tawag, Selena." Mahinahong sagot ni Maribel, bagaman ang kanyang mga mata ay kasing talim na ng kidlat. "Sana ay nagustuhan mo ang kwintas. Siguraduhin mong itatago mo itong mabuti. Dahil baka balang araw, bawiin ko ang bawat butil ng brilyanteng iyan kasama ang lahat ng ninakaw niyo sa akin." Hindi na niya hinintay ang sagot ng babae at pinatay na ang tawag. Sa gitna ng tahimik na kusina, isang panata ang binuo ni Maribel sa kanyang isipan. Ang isang bahay ay nagiging kuta lamang hanggat ang mga pader nito ay tapat sa nagpapatakbo rito. Ngunit paano kung ang mismong pundasyon ay lantarang kumakampi na sa magnanakaw? Ang katahimikan ng hapon ay binalot ng isang maingay na ugong ng makina ng isang mamahaling sasakyan na pumarada sa tapat ng kanilang gate. Si Maribel, na kasalukuyang nagpupunas ng mga alikabok sa mga luma nilang frame, ay napatigil. Wala si Arturo. Ang paalam nito ay pupunta sa isang specialist para sa kanyang huling test. Isang kasinungalingang alam na ni Maribel, ngunit hinayaan niyang lumutang sa hangin. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang bango na kasing tapang ng lason. Isang mamahaling pabango na hindi kayang bilhin ng isang ordinaryong tao. Ang tunog ng matutulis na takong ng sapatos ay tila pagtusok sa katahimikan ng malinis na sahig. Bawat hakbang ay puno ng kayabangan. Si Selena. Nakasuot siya ng isang puting bestida na lalong nagpalitaw sa kanyang kabataan at kinis ng balat, habang ang diamond tennis necklace ay kumikinang sa kanyang leeg. Tila nangungutya sa bawat pawis na ibinuhos ni Maribel sa bahay na ito. "Oh, nandito pala ang loyal na asawa," wika ni Selena habang tinatanggal ang kanyang shades. Inikot niya ang paningin sa sala nang may halong pandidiri. Arturo was right. Ang lungkot ng bahay na ito, it smells like old wood and poverty. Bago pa makasagot si Maribel, mabilis na bumaba ng hagdan si Doña Aurora. Ang mukha ng matanda na laging nakasimangot kay Maribel ay biglang nagliwanag, tila nakakita ng isang anghel. "Selena, Hija, I'm so glad you're here. Kanina pa kita hinihintay. Halika, maupo ka, Maribel. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Ipagtimpla mo ng juice ang bisita natin. Huwag kang tatanga-tanga." Naramdaman ni Maribel ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang sarili niyang biyenan, ang babaeng inalagaan niya sa tuwing may sakit ito, ay lantarang itinatrato ang kabit ng kanyang anak bilang isang espesyal na panauhin sa loob ng kanyang sariling pamamahay. Dahan-dahang naglakad si Maribel patungo sa kusina. Ngunit bago siya makalayo, hinawakan ni Selena ang kanyang braso, isang mahigpit at mapangaping hawak. "Alam mo, Maribel, naaawa ako sa'yo," bulong ni Selena. Sapat lamang para marinig nila. "You've spent 16 years cleaning this house and for what? Para sa huli,
Ako rin ang hihiga sa kama mo. Arturo told me everything. Sabi niya, kahit kailan hindi ka niya talaga nirespeto. You're just a glorified maid who happened to have a marriage license. And the best part? Hindi ka man lang makapagbigay ng anak. You're a barren, useless woman. Isang baog na itinadhana talagang palitan. Ang salitang baog ay tila isang matalim na balaraw na bumaon sa puso ni Maribel. Ang makitang ang kanyang pinakamalaking kawalan ay ginagawang katatawanan ng babaeng sumisira sa kanyang buhay. Sa halip na sumabog, dahan-dahang kinuha ni Maribel ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang apron habang nakatalikod. Sa ilalim ng lamesa sa kusina, pinindot niya ang record button. Bumalik siya sa sala. Dala ang baso ng juice. Ang kanyang mukha ay nanatiling blanko. Parang isang dagat bago ang malakas na unos. Napakaswerte talaga ni Arturo sa'yo, Selena. Malakas na wika ni Doña Aurora habang hinahaplos ang kamay ng dalaga. Kaysa naman sa asawa niyang ito na walang alam gawin kundi ang umiyak. Buti na lang at naging matalino ang anak ko. Yung fake cancer scheme niya? Genius. Kung hindi dahil doon, baka hanggang ngayon ay nakakapit pa rin ang linta na ito sa ari-arian ng pamilya namin. Tumawa si Selena. Isang matinis na tunog na tila nagdiriwang sa kanilang kasamaan. True, tita. I was so worried noong una, but Arturo is such a good actor. Sabi niya, kailangan kong magmukhang mamamatay na para pirmahan ni Maribel ang waiver ng lahat ng assets. And it worked. She's so gullible. Ang sarap kayang gastusin ng pera ng kumpanya habang iniisip niya na pambayad yon sa chemotherapy. Nanginginig ang mga kamay ni Maribel habang hawak ang tray, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na pilit niyang ikinukulong. Bawat salita ng pag-amin, bawat halakhak tungkol sa pekeng sakit ay malinaw na nare-record ng kanyang telepono. Konting tiis na lang, Selena, dagdag pa ni Doña Aurora. Kapag nakuha na namin ang titulo ng huling lupa sa probinsya, itatapon na namin ang basurang yan sa labas. At ikaw na ang magiging tunay na reyna ng bahay na ito. Huminga ng malalim si Maribel. Tumingin siya kay Selena at kay Doña Aurora. At sa unang pagkakataon, hindi sila nakakita ng takot sa kanyang mga mata, kundi isang malamig at nakakatakot na kalmado. Sana ay masarap ang juice nyo. Simpleng wika ni Maribel bago tumalikod. Habang naglalakad siya palayo, ang bigat ng telepono sa kanyang bulsa ay tila naging ginto. Hawak na niya ang katotohanan. Isang katotohanang sisira sa bawat pangarap na binuo ni na Arturo at Selena sa ibabaw ng kanyang mga luha. Pirmahan mo na, Maribel. Pinapatay mo ang anak ko sa katigasan ng ulo mo. Ang sigaw ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasing talim ng isang latigo na humahagupit sa likod ni Maribel. Sa ibabaw ng kama, ang katawan ni Arturo ay tila kinukisay ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang kanyang mga mata ay nakatiririk. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kumot. At ang bawat hininga niya ay may kasamang nakapangingilabot na tunog ng paghabol sa hangin. Ang dula-dulaan ay umabot na sa rurok nito. Isang pagtatanghal na puno ng kasamaan sa ilalim ng maskara ng kamatayan. Nanginginig ang buong pagkatao ni Maribel. Hindi dahil sa takot na mamatay si Arturo, dahil alam na niya ang katotohanan, kundi dahil sa kilabot na ang taong pinag-alayan niya ng 16 na taon ng kanyang buhay ay kayang gawin ang ganitong kataksilan sa harap ng kanyang mga mata. Hawak niya ang panulat, ang tanging bagay na naghihiwalay sa kanya sa ganap na kawalan. Arturo, huwag mong gawin ito sa akin, bulong ni Maribel. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa puting papel, tila mga mantsa ng dugo sa isang kontrata ng kamatayan. Maribel, please! Ang garalgal na boses ni Arturo ay halos hindi na marinig. Ang sakit, hindi ko na kaya. Give me peace. Ng kanyang pagdurusa, ang tignan ang mukha ng asawa at makita ang isang estranghero
na may suot na mukha ng lalaking minahal niya. Dahan-dahang lumapat ang dulo ng panulat sa papel. Sa bawat stroke ng kanyang lagda sa divorce papers at sa transfer of assets, naramdaman ni Maribel na tila hinihiwa ang kanyang sariling balat. Ngunit sa likod ng kanyang pighati, may isang munting tinig mula sa kanyang huling pakikipag-usap kay Attorney Ramos. Pirmahan mo, Maribel, pero siguraduhin mong ang petsang ilalagay mo ay ang petsa kung kailan mo nalaman ang panluloko. Iyan ang magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Nang matapos ang huling pirma, ang panulat ay gumulong mula sa kanyang mga daliri at nahulog sa sahig ng walang ingay. Sa isang iglap, ang paghihingalo ni Arturo ay biglang tumigil. Ang kanyang mga mata na kanina ay nakatirik ay dahan-dahang bumalik sa normal. Ang kanyang paghingal ay napalitan ng isang malamig at mapang-asik na buntong hininga. Dahan-dahan siyang naupo sa kama, maingat na inayos ang kanyang buhok at kinuha ang mga dokumento mula sa lamesa nang may malapad na ngiti sa kanyang mga labi. Wala na ang ubo, wala na ang sakit, wala na ang Arturo na mamamatay na. Mabuti naman at natauhan ka rin, wika ni Arturo. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng tagumpay. Finally, tapos na rin ang drama nating dalawa. Arturo, ang sakit mo? Ang pag-arte ni Maribel ay puno ng kunwaring kalituhan. Ang kanyang boses ay tila isang batang nawawala sa dilim. Tumawa ng malakas si Doña Aurora habang kinukuha ang maleta ni Maribel na kanina pa nakahanda sa pinto. Tanga ka talaga, Maribel. Sa tingin mo ba ay tatagal ang anak ko sa isang tulad mo kung wala kaming plano? Wala siyang sakit. Ang tanging sakit niya ay ang pagkakaroon ng asawang losyang at walang kwenta. Lumapit si Arturo kay Maribel, hindi upang yakapin siya, kundi upang itulak siya patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang ni Maribel ay tila pagtapak sa mga bubog ng kanyang sariling pangarap. Layas, malamig na utos ni Arturo. Mula sa oras na ito, hindi ka na asawa ni Arturo Montenegro. Wala kang karapatan sa bahay na ito, sa kumpanya, o kahit sa isang sentimo ng perang pinaghirapan ko. Isama mo na ang mga basura mong damit at huwag na huwag ka nang magpapakita sa amin. Inihagis ni Doña Aurora ang maleta ni Maribel palabas ng pinto. Ang tunog ng pagtama ng bag sa putik ng kalsada ay tila ang huling tuldok sa kabanata ng kanyang buhay maritir. Sa labas, nagsisimulang pumatak ang ulan. Tila nakikiramay sa kanyang pagkakaapi. Nakatayo si Maribel sa gitna ng kalsada, basa, marumi, at tila talunan. Pinanood niya ang pagsasara ng malaking gate ng mansyon. Ang mansyong siya ang nagpundar, ngunit ngayon ay kuta na ng mga magnanakaw. Ngunit sa gitna ng lamig at dilim, hinaplos ni Maribel ang bulsa ng kanyang suot na duster. Naramdaman niya ang matigas na anyo ng kanyang cellphone at ang calling card ni Attorney Ramos. Isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa langit. Hanggang kailan kaya tatagal ang halakhak ng mga taksil bago nila mapagtantong ang papel na kanilang hawak ay hindi susi sa kayamanan, kundi rehas sa kanilang sariling bilangguan. Ang bawat patak ng ulan sa bubong na lata ay tila isang malungkot na ritmo ng palakpak para sa aking pagkabigo. Ngunit sa bawat hampas ng tubig, unti-unting nahuhugasan ang dumi ng panlilinlang na kumapit sa aking pagkatao. Matatagpuan si Maribel sa loob ng isang maliit at madilim na paupahang silid sa gilid ng Maynila. Ang amoy ng luma at mamasa-masang semento ay malayo sa bango ng lavender at mamahaling kandila sa mansyon ni Arturo. Dito, ang tanging kasama niya ay ang kanyang maleta na puno ng putik at ang malamig na liwanag ng isang pundidong bumbilya. Ang kanyang mga paa ay namamanhid pa rin sa lamig at ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuksan ang basang zipper ng kanyang bag. Sa ilalim ng kanyang mga kupas na damit, naramdaman niya ang isang matigas na bagay. Isang lumang album ng mga larawan.
Dahan-dahan niyang binuksan ang bawat pahina. Doon, nakita niya ang isang bersyon ng kanyang sarili na matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang batang Maribel na nakatayo sa harap ng isang maliit na kariton ng tinapay. May malapad na ngiti at mga matang puno ng pangarap. Sa larawang yon, wala pa si Arturo. Sa larawang yon, siya ay isang matagumpay na negosyante sa kanyang sariling paraan. Siya ang utak, siya ang lakas, at siya ang pundasyon. Ang mapagtanto na bago pa man naging Montenegro ang kanyang apelyido, siya ay isa ng matatag na haligi. Hinaplos niya ang kanyang mga palad na puno ng kalyo. Ang mga kalyong ito ay hindi simbolo ng kanyang pagiging katulong, kundi mga medalya ng kanyang pagsisikap. Hindi siya nawalan ng halaga dahil lamang itinapon siya sa kalsada. Ang mga magnanakaw sa mansyon ang nawalan ng kaisa-isang taong marunong magpalago ng kanilang kinakain. Hindi ako ang nawalan, Arturo. Bulong ni Maribel sa hangin. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, kundi puno na ng isang malamig na determinasyon. Ikaw ang nawalan ng kaisa-isang taong tunay na nagmamahal sa iyo at ang kaisa-isang utak na bumuo sa kumpanyang balak ninyong lustayin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Attorney Ramos. Handa na ako, Attorney. Gawin na natin ang lahat ng plano. Hindi ko lang babawiin ang kumpanya, babawiin ko ang dangal na tinapakan nila. Habang naghihintay ng sagot, isang notification ang lumabas sa kanyang screen. Isang post sa social media mula sa opisyal na page ng kanilang kumpanya. May isang malaking poster na may mga gintong letra. The 16th Anniversary Grand Ball, a celebration of success and a special announcement. Sa ilalim ng poster, nakita niya ang larawan ni na Arturo at Selena. Nakasuot sila ng eleganteng itim at gintong damit, magkayakap, at may mga ngiting tila na nunukso sa buong mundo. Ayon sa caption, sa gabing iyon, ang gabi ng kanilang ika-16 na anibersaryo ng kasal, ay iaanunsyo ni Arturo ang kanyang opisyal na engagement kay Selena, ang babaeng ipapalit sa namayapang alaala ng kanyang asawa. Ang bawat salita sa post na yon ay tila isang bagong latigo sa sugat ni Maribel. Gagamitin nila ang anibersaryo ng kanyang sakripisyo upang ipagdiwang ang kanilang kataksilan. Gagamitin nila ang kumpanyang dugo at pawis niya ang bumuo upang hiyain siya sa harap ng lahat ng kanilang mga kakilala. Napatayo si Maribel. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa gitna ng dilim ng silid. Isang tanong ang nag-iwan ng nakakangilong tunog sa kanyang isipan. Gaano kaya kalakas ang hiyawan ng mga bisita kapag ang asawang akala nila ay itinapon na sa limot ay dumating sa piging upang bawiin ang koronang sa kanya naman talaga nagmula? Ang pinakamalakas na hukbo ay hindi binubuo ng mga taong may armas, kundi ng mga pusong pinag-isa ng parehong sakit at pang-aabuso. Ang marahang pagtuktok sa pintuan ng kanyang maliit na silid ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Nang buksan ito ni Maribel, tumambad sa kanya ang mukha ni Mang Tomas, ang matandang panadero na naging kanang kamay niya sa loob ng 12 taon bago ito biglang sinibak ni Arturo noong nakaraang buwan. Kasunod nito ay ang 3 pang dating empleyado, mga mukhang puno ng pagod, ngunit may ningning ng pag-asa sa kanilang mga mata nang makita si Maribel. Ma'am Maribel, pabulong na wika ni Mang Tomas. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Nabalitaan namin ang nangyari. Hindi kami makapaniwala na nagawa yon ni Sir Arturo sa inyo pagkatapos ng lahat. Pinatuloy sila ni Maribel sa masikip na silid. Doon, sa ibabaw ng isang lumang lamesang kahoy, ang paghahati-hati nila sa iilang pirasong tinapay na dala ni Mang Tomas. Isang simpleng kilos ng pakikipagkapwa-tao na nagpaalala kay Maribel na bagaman nawala ang kanyang mansyon, hindi nawala ang respeto ng mga taong tunay na nakakakilala sa kanyang puso. Hindi lang kayo ang biktima, ma'am. Patuloy ng isang dating accountant ng kumpanya. Nitong huling 6 na buwan,
napansin namin ang malalaking butas sa pondo. Si Arturo, kasama ang babaeng si Selena, ay unti-unting nililimas ang pera ng kumpanya para sa kanilang mga personal na luho, mga kotse, alahas, at mga bakasyon sa abroad. Pero ang masahol pa roon, sandaling huminto ang accountant at tumingin kay Attorney Ramos na kararating lang din sa silid. Inilabas ng abogado ang isang makapal na folder ng mga financial audit. Maribel, kailangan mong malaman ang katotohanan. Seryosong wika ni Ramos. Ang akala ni Arturo ay nalimas na niya ang lahat. Pero ang totoo, ang kumpanya ay nakabaon sa bilyon-bilyong utang sa mga pribadong nagpapahiram. At ang nakakatakot dito, lahat ng mga pautang na yon ay may pirma mo. Naramdaman ni Maribel ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Pero wala akong natatandaang pinirmahang loan, attorney. Ang tanging pinirmahan ko lang ay ang mga papel para sa gamutan niya. Iyon ang bitag, paliwanag ni Ramos habang itinuturo ang mga dokumento. Ginamit niya ang fake cancer scheme para makuha ang tiwala mo at mapapirma ka sa mga blankong papeles na ang totoo ay mga loan applications. Sa madaling salita, balak ni Arturo na takasan ang lahat ng utang na ito at iwanan ang lahat ng pananagutan sa iyo habang siya ay nagsasaya, kasama si Selena gamit ang perang ninakaw nila. Isang matalim na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bawat hininga ni Maribel ay tila isang pakikibaka. Hindi lang siya gustong iwanan ni Arturo na walang pera, gusto rin siyang ibaon nito sa bilangguan dahil sa mga utang na hindi naman niya napakinabangan. Ngunit sa gitna ng bigat ng impormasyon, isang dating tauhan sa IT department ang lumapit at naglapag ng isang USB drive sa lamesa. Hindi nila alam, ma'am, na bago nila ako tinanggal, nakuha ko ang lahat ng usapan nila sa office CCTV at ang mga email trail ng kanilang sabuatan. Meron kaming ebidensya na lantarang pandaraya ang ginawa nila. Tumingin si Maribel sa kanyang hukbo ng mga pinagtaksilan. Ang kanilang mga mata ay naghihintay ng kanyang hudyat. Hindi na ito laban para lamang sa pera. Ito ay laban para sa katarungan ng bawat taong minaliit at tinapakan ng kasakiman ni Arturo. Attorney? Wika ni Maribel. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad na matagal nang naitago. Ilang araw na lang bago ang Grand Ball. 3 araw na lang, Maribel, sagot ni Ramos. Sapat na iyon. Pagtatapos ni Maribel habang mahigpit na hinahawakan ang USB drive. Hayaan nating maghanda sila ng pinakamagarang party sa kanilang buhay dahil hindi nila alam, iyon na rin ang magiging huling gabi ng kanilang kalayaan. Ngunit bago sila maghiwalay, may isang huling dokumento na inilabas si Ramos na nagpabago sa timpla ng mukha ni Maribel. Isang lihim na auditor ang nagpadala ng mensahe. Ang kumpanyang kinatatayuan ni na Arturo ay hindi lamang baon sa utang, kundi nakatakda na ring kumpiskahin ng gobyerno sa mismong gabi ng party dahil sa hindi pagbabayad ng buwis, maliban na lamang kung may isang tao na makapagpapatunay na ang lahat ng ito ay binuo sa ilalim ng kriminal na aktibidad. Ang tanong na naiwan sa isipan ni Maribel ay, sino sa kanila ang unang babagsak? Ang asawang taksil na may hawak ng mga pekeng titulo? O ang kumpanyang mismong naging kuta ng kanilang mga kasalanan? Ang pinakamataas na lipad ay madalas na siyang hudyat ng isang napakasakit na pagbulusok, lalo na kung ang iyong mga pakpak ay binuo lamang mula sa mga balahibong ninakaw mo sa iba. Ang liwanag ng libu-libong kristal na chandelier sa Grand Ballroom ay tila nakikipagpaligsahan sa kislap ng mga hiyas na suot ng mga panauhin. Amoy ng mamahaling alak at sariwang bulaklak ang bumabalot sa hangin, habang ang marahang himig ng orkestra ay nagbibigay ng isang mapanlinlang na pakiramdam ng kapayapaan at tagumpay. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Arturo, may hawak na baso ng champagne at may ngiting tila pag-aari niya ang buong mundo. Sa tabi niya, si Selena ay tila isang reynang nakasuot ng kumikinang na gintong gown
Ang kanyang bawat galaw ay puno ng pagmamalaki. Ngunit ang pinakamasakit na tanawin para sa sino mang nakakakilala sa kasaysanan ng pamilyang yon ay si Doña Aurora. Ang matanda ay nakaupo sa gitna ng VIP table. Ang kanyang leeg ay pinalalamutian ng isang antigong kwintas na may pendant na garnet. Ang kaisa-isang hiyas na itinago ni Maribel mula sa kanyang yumaong ina. Ito ang kwintas na ipinangako ni Arturo na hinding-hindi kukunin sa kanya. Ngunit ngayon ay lantarang ibinibida ng biyenang walang hiyang tumapak sa kanyang dangal. Habang nagpapatuloy ang tawanan sa loob, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng hotel. Sa loob nito, nakaupo si Maribel. Wala na ang kanyang lumang duster. Wala na ang bakas ng putik sa kanyang mukha. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na ternong gawa sa sutla. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. At ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng sementong diniligan ng ulan. Ang sandaling tiningnan ni Maribel ang kanyang sariling mga kamay sa loob ng sasakyan. Ang mga kalyo ay naroon pa rin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito ikinahiya. Hinaplos niya ang bawat gasgas sa kanyang balat, kinikilala ang bawat taon ng paggawa na naging pundasyon ng kumpanyang kasalukuyang ipinagdiriwang sa loob. Ang mga kamay na ito ang nagmasa ng tinapay, ang mga kamay na ito ang nagbilang ng unang barya, at ang mga kamay na ito rin ang kukuha sa korona mula sa mga magnanakaw. Handa ka na ba, Maribel? Tanong ni Attorney Ramos na nasa kanyang tabi. Hawak ang isang makapal na folder. Higit pa sa handa, Attorney, sagot ni Maribel. Ang kanyang boses ay walang panginginig. Tanging isang malalim at matatag na determinasyon. Lumabas si Maribel sa sasakyan at naglakad patungo sa malaking pintuan ng ballroom. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa marmol na sahig ay tila isang babala ng paparating na unaw. Nang makarating siya sa entrance, mabilis na humarang ang dalawang malalaking gwardiya na nakasuot ng barong. Sandali lang, ma'am. Private event po ito. Nasaan ang invitation nyo? Tanong ng gwardiya ng may halong pagmamataas habang sinusuri ang kanyang simpleng anyo na malayo sa magarbo at makulay na kasuotan ng ibang mga bisita. Hindi ko kailangan ng imbitasyon para pumasok sa sarili kong kumpanya, mahinahong sagot ni Maribel, bagaman ang kanyang titig ay tila tumatagos sa kaluluwa ng gwardiya. Ma'am, pasensya na, pero bawal po talaga ang walang pass. Utos po ni Sir Arturo na huwag magpapasok ng mga taong hindi kabilang sa listahan. Giit ng isa pang gwardiya, habang ang kanyang kamay ay nakahawak na sa kanyang radyo, handang tumawag ng backup upang paalisin ang istorbo. Nagsimulang magbulungan ang ilang mga bisitang nasa lobby. Ang kanilang mga mata ay puno ng mapanghusgang tingin kay Maribel. May ilang tumatawa ng mahina, tila nanonood ng isang palabas ng isang pulubi na nagtatangkang pumasok sa palasyo. Ngunit hindi natinag si Maribel. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang dokumento mula sa hawak ni Attorney Ramos, isang papel na may opisyal na selyo ng korte at may lagda ng isang mataas na huwes. Ito ang TRO at ang court order na nagpapatunay na ang lahat ng assets ng kumpanyang ito ay kasalukuyang nasa ilalim ng litigation at ang aking pag-upo bilang chairperson ay muling ibinalik ng batas. Malakas na wika ni Maribel, sapat upang marinig ng lahat ng nasa lobby. Kung haharangan niyo ako, hindi lang obstruction of justice ang kakaharapin niyo, kundi ang pagkawala ng inyong mga trabaho sa oras na pumasok ako sa pintuang yan. Nanigas ang mga gwardiya. Ang katahimikan sa lobby ay naging kasing bigat ng isang pader na handang gumuho. Dahan-dahang kinuha ng isa sa kanila ang papel at nang makita ang gintong selyo, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Sa loob ng ballroom, narinig ang malakas na kalansing ng baso ni Arturo habang inaanunsyo ang kanyang engagement kay Selena. Hindi niya alam, sa labas ng pinto, ang babaeng itinuring niyang basura ay handa nang magsabog ng katotohanang sisira sa kanyang gintong gabi.
Ang katotohanan ay parang liwanag ng bukhang liwayway. Hindi mo ito mapipigilan sa pag-akyat. At kahit gaano mo pa subukang ipikit ang iyong mga mata, tatagos at tatagos ito upang ilantad ang bawat dumi ng iyong nakaraan. Ang dambuhalang pintuan ng ballroom ay bumukas nang may mabigat na tunog, isang marahas na paggambala sa masayang tugtugin ng orkestra. Ang bawat mata sa loob ng silid ay dahan-dahang lumingon at ang tawanan ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Sa gitna ng liwanag, nakatayo si Maribel. Ang kanyang asul na terno ay tila sumasalamin sa dignidad na pilit nilang ninakaw. At ang kanyang tindig ay kasing tibay ng isang muog na hindi matitinag ng anumang unos. Sa itaas ng entablado, napatigil si Arturo sa kanyang pagsasalita. Hawak pa rin niya ang mikropono, ngunit ang kanyang kamay ay biglang nangatal. Ang baso ng champagne na hawak ni Selena ay bahagyang tumagilid. Ang kulay gintong likido ay pumatak sa kanyang mamahaling gown, tila isang mantsa ng paparating na kahihiyan. Maribel! Ang boses ni Arturo ay umalingaw-ngaw sa mga speaker, puno ng gulat at isang uri ng takot na hindi niya nagawang itago. Mabilis siyang nakabawi at nagsuot ng maskara ng puot. Sino ang nagpapasok sa iyo rito? Wala kang karapatang gambalain ang gabing ito. Security, ilabas ang babaeng ito. Ngunit walang gwardiyang gumalaw. Nanatili silang nakatayo sa gilid. Ang kanilang mga ulo ay nakayuko bilang tanda ng pagkilala. Sa dokumentong kanina lamang ay ipinakita ni Maribel. Dahan-dahang naglakad si Maribel patungo sa gitna ng ballroom. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa makinis na sahig ay tila isang tibok ng puso na bumibilis. Bawat isa ay may dalang bigat ng 16 na taong pagtitiis. Nang marating niya ang tapat ng entablado, tumingala siya kay Arturo. "Huwag kang magmadali, Arturo," mahinahong wika ni Maribel. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, sapat upang marinig ng lahat ng mga negosyante at maimpluwensyang tao sa loob. Hindi ba't selebrasyon ito ng tagumpay? Narito ako upang ibigay ang pinakamahalagang regalo para sa anibersaryong ito, ang katotohanan. Anong katotohanan ang pinagsasabi mo? Sigaw ni Doña Aurora mula sa kanyang mesa. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng alak na kanyang iniinom. Ikaw ay isang baliw na asawa na hindi matanggap na pinalitan ka na. Wala kang dangal. Ngunit hindi tumingin si Maribel sa matanda. Sa halip lumingon siya sa AV technician sa gilid. Isa sa kanyang mga tapat na tauhan na nakabalik na sa loob. Isang simpleng tango lamang ang ibinigay ni Maribel. Biglang namatay ang mga ilaw sa ballroom. Ang malaking projector screen sa likod ni Arturo, na kanina ay nagpapakita ng mga larawan ng kumpanya, ay biglang nagbago. Isang video ang lumitaw. Ang imahe ay malinaw. Si Arturo, nakasuot ng bathrobe, ay masayang humahalakhak habang may hawak na baso ng whiskey sa loob ng isang hotel suite. Kasama niya si Selena na nakasandal sa kanyang balikat. "Ang galing mo talagang umarte, love." Narinig ang boses ni Selena sa buong sound system ng ballroom. "Yung ubo mo kanina, akala ko totoo na. Napapirma mo na ba ang yaya mong asawa?" "Siyempre naman," sagot ni Arturo sa video. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Uto-uto si Maribel. Akala niya talaga mamamatay na ako sa cancer. Pinirmahan niya ang lahat ng waivers at loan documents nang hindi man lang nagbabasa. Konting tiis na lang si Lina. Kapag nakuha ko na ang huling share niya, itatapon ko na siya sa kalsada na parang basurang walang pakinabang. Ang mga bisita ay sabay-sabay na napasinghap. Ang mga bulungan ay naging kasing lakas ng isang malaking alon. Nakita ng lahat kung paano nagdiriwang ang dalawa sa ibabaw ng pekeng sakit at kamatayan. Ang mapanood ang mukha ni Arturo na unti-unting nawawalan ng kulay. Ang kanyang panga ay lumaylay at ang kanyang mga mata ay naging kasing dilim ng gabi. Ang maskara ng isang mabuti at naghihingalong asawa
ay tuluyan ng napunit sa harap ng buong mundo. Ito ba ang tagumpay na ipinagmamalaki mo, Arturo? Tanong ni Maribel habang muling bumubukas ang mga ilaw. Ang magnakaw mula sa asawang nagpakuba upang itayo ang kumpanyang ito, ang gamitin ang sarili mong buhay bilang pain sa isang maduming laro. Nagwala si Selena. Sinungaling ka. Peke ang video na yan. In-edit mo lang yan. Susugurin sana niya si Maribel. Ngunit bago pa siya makalapit, muling bumukas ang mga pinto ng ballroom. Ang tunog ng mabibigat na sapatos ng mga pulis na naglalakad sa marmol ay tila isang hatol na hindi na mababawi. Pinangunahan sila ni Attorney Ramos, Arturo Montenegro at Selena Valeriano. Malakas na wika ng opisyal ng pulisya habang inilalabas ang isang warrant of arrest. Inaaresto kayo sa mga kasong corporate fraud, estafa, at falsification of public documents. May karapatan kayong manatiling tahimik. Nalaglag ang baso ni Selena sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay tila ang huling hininga ng kanilang marangyang buhay. Ang mga pulis ay lumapit sa entablado upang lagyan ng posas ang lalaking akala ay siya ang hari ng gabi. Nakatayo si Maribel. Sa gitna ng silid, pinapanood ang pagguho ng kaharian ng mga taksil. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, nakita niya si Doña Aurora na pilit na tinatago ang kwintas ng kanyang ina sa loob ng kanyang damit. Isang matalas na titig ang ibinigay ni Maribel sa kanyang biyenan. Huwag kang mag-alala, nanay. Hindi pa tayo tapos. Ang tunay na tunog ng bakal na naglalapat sa mga pulso ni Arturo ay tila ang huling lagitik ng pintuan ng impyerno na nagsasara sa kanyang likuran. Sa gitna ng marangyang ballroom, kung saan bawat sulok ay saksi sa kanyang mga kasinungalingan, ang dating hari ng Montenegro Group ay mukhang isang basang sisiw na nanginginig sa takot at kahihiyan. Ang bawat bulong ng mga panauhin ay tila mga palaso na tumatarak sa kanyang balat. Nilalantad ang kanyang tunay na anyo bilang isang magnanakaw na nagtago sa likod ng isang mamahaling Amerikana. Maribel, sandali! Sigaw ni Arturo. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang pilit na humahakbang patungo sa kanyang asawa sa kabila ng pagpigil ng mga pulis. Makinig ka sa akin. Ginawa ko lang ang lahat ng iyon dahil sa takot. Akala ko talaga ay may sakit ako. Nasistress lang ako. Maribel, mahal kita. Alam mo yan. Sabihin mo sa kanila na bawiin ang warrant. Iyon naman ang kumpanya, hindi ba? Lahat ng pinirmahan mo, ibabalik ko sa'yo. Isang mapait at malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maribel. Hindi niya tiningnan ang mga mata ni Arturo. Sa halip, tinitigan niya ang malaking logo ng kumpanya sa likod nito. Isang simbolo na binuo niya sa loob ng 16 na taon ng pagtitiis. Huli na ang lahat, Arturo. Mahinahong wika ni Maribel, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang pader na gumuho. Ang mga papel na pinapirmahan mo sa akin noong gabing itinapon mo ako sa ulan, siguro ay nakalimutan mong hindi ako basta-basta pumipirma nang hindi binabasa ang bawat titik. Salamat sa tulong ni Attorney Ramos. Ang mga dokumentong yon ay hindi transfer of assets patungo sa'yo. Ang pinirmahan ko ay isang legal na pag-amin ng iyong mga utang at ang pagbabalik ng lahat ng shares na ninakaw mo sa akin sa pamamagitan ng pandaraya. Nanlaki ang mga mata ni Arturo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay biglang naglaho. Anong sinasabi mo? Lumapit si Attorney Ramos at inilabas ang isang kopya ng dokumento. Arturo, ang papel na hawak mo ngayon ay walang silbi. Ang orihinal na titulo at ang kontrol sa kumpanya ay mananatili kay Maribel. At ang masama pa para sa'yo, ang pagpirma mo sa mga counter documents na inihanda namin ay nagsilbing ebidensya ng iyong pagtatangkang manloko. Ikaw ang nagbaon sa sarili mo, Arturo. Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan ng ballroom ay binasag ng isang matinis
at puno ng galit na tinig. Ano? Wala ka ng pera? Sigaw ni Selena habang pilit na kumakawala sa hawak ng isa pang pulis. Ang kanyang magandang mukha ay tila naging isang maskara ng puot. Tumingin siya kay Arturo nang may matinding pandidiri. Sabi mo ay sa atin na ang lahat. Sabi mo ay milyonaryo na tayo at itatapon mo na ang losyang mong asawa. Arturo, ikaw na inutil ka. Pinagsilbihan kita. Ibinigay ko ang lahat. Tapos wala pala akong mapapala sa'yo? Selena, love, wag naman ngayon. Pagsusumamo ni Arturo, ang kanyang boses ay tila isang piping hiling sa gitna ng unos. Wag mo akong malove-love dyan. Bulyaw ni Selena, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Nilalantad ang tunay niyang kulay sa harap ng mga elitistang panauhin. Pulis! Wala akong kinalaman sa mga nakaw na pera nito. Pinilit niya lang ako. Siya ang may kasalanan ng lahat. Si Arturo ang nagnakaw, hindi ako. Ang makita ni Arturo ang babaeng pinagpalitan niya kay Maribel. Ang babaeng binigyan niya ng brilyante habang ang kanyang asawa ay nagugutom. Na ngayon ay siya mismong unang humuhukay ng kanyang libingan. Ang pag-ibig na inakala niyang mas higit sa 16 na taon ng katapatan ni Maribel ay napatunayang isang plastik na rosas na nalalanta sa unang hampas ng kahirapan. Tumingin si Maribel kay Selena at pagkatapos ay kay Arturo. Wala siyang naramdamang katuwaan, tanging isang malalim na pagod at awa sa mga taong naging alipin ng kanilang sariling kasakiman. Diyan ka nagkakamali, Arturo. Wika ni Maribel habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang akala mo ay nakuha mo ang lahat sa akin dahil nakuha mo ang pera. Pero ang totoo, noong gabing pinili mong lokohin ako gamit ang sarili mong kamatayan, doon ka tunay na nawalan. Nawalan ka ng kaisa-isang taong handang mamatay para sa'yo. Habang hinihila ng mga pulis si Arturo at Selena palabas ng ballroom, ang tunog ng kanilang mga pagtatalo at sigawan ay unting humina, napalitan ng mahinang bulong ng mga tao. Ang bawat hakbang ni Arturo patungo sa sasakyan ng pulis ay tila isang pagkilala sa bawat sakripisyong binaliwala niya. Naiwan si Maribel sa gitna ng entablado, nakatayo ng matuwid sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Ang kanyang puso ay hindi na nanginginig. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya ang hangin sa kanyang mga baga, isang malinis at malayang hininga. Ngunit ang kanyang paningin ay nanatiling nakatuon kay Doña Aurora, na ngayon ay nanginginig sa kanyang upuan, pilit na hinahawakan ng kwintas na garnet na ninakaw mula sa alaala ni Maribel. Ang bawat hakbang ng mga panauhin na papaalis sa ballroom ay tila isang dahan-dahang paghupa ng baha. Iniiwan ang putik at dumi ng isang nasirang reputasyon. Sa gitna ng unti-unting nagdidilim na silid, nakaupo si Doña Aurora sa kanyang marangyang silya, tila isang reynang nawalan ng trono sa loob ng isang iglap. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na nakakapit sa gilid ng lamesa, at ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapangyarihan ay ngayon ay kakikitaan ng matinding takot. Dahan-dahang naglakad si Maribel patungo sa kanyang biyenan. Ang tunog ng kanyang mga takong sa malinis na sahig ay tila isang hatol na dumarating. Bawat isa ay may dalang alaala ng bawat pang-aalipusta at panlalait na natanggap niya mula sa matandang ito. Maribel! Ang boses ni Doña Aurora ay garalgal, malayo sa matinis at mapang-apinyang tono kanina. Hija, makinig ka. Alam mo namang mahal kita, hindi ba? Ang lahat ng nasabi ko, dala lang iyon ng pag-aalala ko kay Arturo. Alam mo naman ang mga matatanda. Mabilis kaming madala ng emosyon. Huwag mo sanang hayaang mawalan ng matitirhan ng nanay mo. Huminto si Maribel sa tapat ng matanda. Tiningnan niya ang mga mata ni Aurora, ngunit hindi galit ang nakita ng matanda, kundi isang malalim at nakapangingilabot na kawalan ng pakiramdam. Nang kabanatang ito
ay ang marahang pag-abot ni Maribel sa leeg ng biyenan, hindi upang sakalin ito, kundi upang dahan-dahang kalasin ang lock ng kwintas na garnet, ang hiyas ng kanyang ina. Naramdaman ni Doña Aurora ang malamig na daliri ni Maribel sa kanyang balat, at tila ba ang bawat dampi nito ay nagpapaalala sa kanya ng lahat ng kanyang kasamaan. Nang matanggal ang kwintas, hinawakan ito ni Maribel ng mahigpit sa kanyang palad. Ang kwintas na ito ay hindi para sa iyo, nanay. Mahinahong wika ni Maribel. Ang bawat salita ay tila isang malamig na hangin na tumatagos sa buto. Gaya ng bahay na ito at gaya ng kumpanyang ito, hindi ito para sa mga taong ang tanging alam ay kumuha at sumira. Tinawag mo akong malas, tinawag mo akong katulong, at itinapon mo ang mga damit ko sa putikan habang umuulan. Ngayon, gusto mo ng awa? Maribel, please, wala akong ibang matutuluyan. Ang lahat ng pera ko ay naibigay ko na kay Arturo para sa kanyang mga investments. Pagmamakaawa ni Aurora, ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak, ngunit hindi ito luha ng pagsisisi, kundi luha ng isang taong natalo sa sarili niyang laro. Naalala mo ba ang gabing iyon, nanay? Patuloy ni Maribel habang ang kanyang gunita ay bumabalik sa basang kalsada kung saan siya itinapon. Sabi mo, ang malas na tulad ko ay dapat nang mawala sa paningin niyo. Ngayon, ang malas na sinasabi mo ang siyang nagmamay-ari ng bawat hibla ng damit na suot mo at ng bawat pagkaing kinakain mo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako tulad niyo. Hindi kita itatapon sa kalsada. Ngayon, sandaling nagkaroon ng pag-asa sa mga mata ni Aurora, ngunit mabilis itong naglaho nang muling magsalita si Maribel. Ipinag-impake na kita, nanay. Ang mga gamit mo ay nasa gate na. May maliit na apartment na binayaran si Attorney Ramos para sa'yo sa loob ng 1 buwan. Pagkatapos nyon, kailangan mong matutong tumayo sa sarili mong mga paa, gaya ng ginawa ko nung itinapon niyo ako. Ito na ang huling paglilingkod na gagawin ko para sa'yo. Tumalikod si Maribel at iniwan ang biyenang humahagulgol sa gitna ng ballroom. Ang tunog ng pag-iyak ni Aurora ay tila isang malungkot na musika na nagtatapos sa mahabang panahon ng paghihirap ni Maribel sa kamay ng pamilya Montenegro. Pagkaraan ng ilang oras, natagpuan ni Maribel ang kanyang sarili sa harap ng isang malamig at kulay abo na gusali. Ang amoy ng klorina at lumang bakal ay bumabalot sa paligid. Naroon siya sa loob ng presinto, nakatayo sa harap ng rehas kung saan nakakulong si Arturo. Ang dating makisig at mayabang na si Arturo ay ngayon ay nakaupo sa isang matigas na bangko. Ang kanyang Amerikana ay wala na. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi. Nang makita niya si Maribel, mabilis siyang lumapit sa rehas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa malamig na bakal. Maribel, salamat at dumating ka. Pagsusumamo ni Arturo, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Please, patawarin mo ako. Nalinlang lang ako ni Selena. Siya ang may kasalanan ng lahat. Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko, hindi ba? 16 na taon, Maribel. Huwag mong hayaang mabulok ako rito. I-withdraw mo ang kaso at magsisimula tayong muli. Pangako, babawi ako sa'yo. Tumingin si Maribel sa lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili. Nakita niya ang bawat linya sa mukha ni Arturo na dati ay hinahangaan niya. Ngunit ngayon ay wala na siyang maramdaman, kundi isang malalim na katahimikan. Magsisimula tayong muli, Arturo? Tanong ni Maribel. Ang kanyang boses ay walang galit, tanging isang malungkot na pagtanggap sa katotohanan. Paano tayo magsisimula sa ibabaw ng mga kasinungalingan mo tungkol sa iyong kamatayan? Paano natin ibabalik ang 16 na taon na itinapon mo para lamang sa isang pirasong brilyante at sa mga yakap ng ibang babae? Maribel, magbabago ako.
Gagawin ko ang lahat. Patuloy ni Arturo habang ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang kamay ni Maribel sa kabila ng mga bakal. Dahan-dahang inurong ni Maribel ang kanyang kamay. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi lamang mga bakal na rehas, kundi isang malawak na dagat ng pagkakanulo na hindi na kailanman matatawid ng anumang tulay. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik, Arturo. Huling wika ni Maribel bago siya dahan-dahang tumalikod. Ang pagpapatawad ay ang pagpapalaya ko sa sarili ko mula sa iyo. Habang naglalakad si Maribel palabas ng presinto, ang bawat hakbang niya ay tila mas magaan kaysa sa nauna. Ngunit sa kanyang paglabas, isang pamilyar na anino ang naghihintay sa kanya sa ilalim ng ilaw ng poste. Si Attorney Ramos, na may hawak na 2 baso ng mainit na kape, ay naghihintay ng may isang tipid ng ngiti. Ano kaya ang nilalaman ng liham na iniabot ni Attorney Ramos kay Maribel na nagpabagal sa kanyang paglalakad at nagdulot ng isang kakaibang pintig sa kanyang puso? Ang pinakamasarap na tinapay ay hindi ang pinakamahal na binibili sa mga sikat na mall, kundi ang masang binuo ng mga kamay na may halong kapayapaan ng loob at pag-asa sa isang bagong umaga. Sa gitna ng isang maliit at tahimik na kalye sa probinsya, isang bagong amoy ang gumigising sa diwa ng mga kapitbahay. Ang bango ng sariwang pandesal at mainit na kape. Wala na rito ang ingay ng mga telepono sa opisina, ang tensyon ng mga boardroom meetings at ang mabigat na aura ng pagpapanggap. Ang kumpanyang Montenegro Group ay tuluyan ng naibenta ni Maribel. Sa tulong ni Attorney Ramos, ginamit niya ang bahagi ng pera upang bayaran ang lahat ng utang na iniwan ni Arturo, at ang natira ay ibinigay niya bilang separation pay sa mga tapat niyang empleyado. Ngayon, suot ang isang malinis na puting apron, si Maribel ay hindi na isang chairperson, kundi isang simpleng babaeng nagpapatakbo ng kanyang pangarap na bakery. Dahan-dahang hinaplos ni Maribel ang puting harina sa kanyang mga daliri. Ang maramdaman ng lambot ng masa sa kanyang mga palad, ang init ng oven na humahalik sa kanyang balat, at ang katahimikang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang bawat pagmasa niya ay tila isang paraan ng paghilom, unti-unting inaalis ang bawat bakas ng sakit na iniwan ng nakaraan. Sa bawat tinapay na kanyang niluluto, tila kasama nitong umaalsa ang kanyang bagong pagkatao. Matapos ang trabaho sa umaga, naglakad si Maribel patungo sa sementeryo ng kanilang bayan. Sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang, inilapag niya ang isang bungkos ng puting bulaklak at ang kwintas na garnet na matagal na ring nawala at ngayon ay muli niyang nabawi. Inay, itay, narito na po ako, pabulong na wika ni Maribel habang pinupunasan ang alikabok sa lapida. Nabalik ko na po ang dangal ng ating pamilya. Hindi ko na po hinayaang tapakan tayo ng sinuman. Mayroon na po akong sariling kapayapaan. Wala na po ang hiya na dulot ng ibang tao. Tanging ang pagmamalaki na lang sa kung sino talaga ako. Tumayo siya nang may matuwid na tindig. Ang kanyang anino ay humahaba sa ilalim ng papalubog na araw. Nabalitaan niya mula kay Attorney Ramos na si Arturo ay nahatulan na ng ilang taong pagkabilanggo, habang si Selena naman ay nakikipagbuno sa sarili nitong mga kaso ng panloloko sa ibang lalaki. Si Doña Aurora ay nananatili sa maliit na apartment, namumuhay sa kung ano ang ibinibigay ng tadhana, malayo sa karangyaan na dating inaakala niyang sa kanya habang buhay. Habang naglalakad pabalik sa kanyang bakery, napansin ni Maribel ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa tapat. Si Attorney Ramos ay nakasandal sa pintuan ng kotse, tila naghihintay. Dala ang isang maliit na sobre na hindi katulad ng mga legal na dokumentong madalas niyang hawak. Attorney, may kailangan pa po ba tayong pirmahan? Tanong ni Maribel nang may isang tipid ngunit totoong ngiti. Tumawa ng mahina si Ramos, isang tunog na nagbigay ng kakaibang pintig sa dibdib ni Maribel. Wala na, Maribel.
Ang lahat ng kaso ay sarado na. Ang dinala ko rito ay isang paanyaya. Iniabot niya ang liham na binanggit sa presinto nung nakaraang gabi. Binuksan ito ni Maribel at doon ay nabasa ang isang maikling sulat kamay. Coffee tomorrow. Not about work, just about how beautiful the sunset is in this town. Tumingin si Maribel kay Ramos. I thought you were a very busy lawyer, attorney. I am. Sagot ni Ramos habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Maribel. Ang kanyang tinig ay puno ng sensiridad. But I always have time for a woman who knows how to rebuild her own kingdom from the ashes. So, is that a yes? Ngumiti si Maribel. Ang unang ngiti na umabot sa kanyang mga mata pagkatapos ng 16 na taon. Magtimpla na lang tayo ng kape sa loob. Mas masarap iyon kapag kapares ng mainit na tinapay nakakalabas lang sa oven. Habang pumasok silang dalawa sa loob ng bakery, ang huling sinag ng araw ay nagbigay ng isang ginintuang liwanag sa karatula sa labas. Maribel's Hearth, where healing begins. Ang hangin ay amoy matamis na asukal at pag-asa. Ang 16 na taon ng ulan ay natapos na rin. At sa wakas, ang bahaghari ay hindi na lamang isang panaginip, kundi isang katotohanang kasama na niyang lalakarin patungo sa isang panibagong bukas. Ang pagpapatawad ay hindi isang regalong ibinibigay natin sa taong sumira sa ating puso, kundi isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili upang tuluyan na tayong makalaya mula sa gapos ng nakaraan. Lumipas ang mga buwan na tila mga dahan-dahang agos ng tubig sa isang malinis na batis. Ang ingay ng Maynila at ang bangungot ng Montenegro Group ay tila mga anino na lamang na unti-unting naglalaho sa bawat pagsikat ng araw sa baybayin ng Batangas. Sa maliit na veranda ng kanyang bahay, nakaupo si Maribel habang pinapanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Hawak niya ang isang baso ng tsa at sa kanyang leeg. Ang kwintas na garnet ay kumikinang ng may panibagong sigla. Tila ba maging ang hiyas ay nakahanap na rin ng kanyang tunay na tahanan. Marami ang nagtatanong sa kanya kung napatawad na ba niya si Arturo. Sa tuwing naririnig niya ang pangalan ng dating asawa, hindi na kurot sa puso ang nararamdaman niya, kundi isang malalim na buntong hininga ng pagtanggap. Nabalitaan niyang sa loob ng bilangguan, si Arturo ay unti-unting kinakain ng sarili nitong pagsisisi, habang si Doña Aurora naman ay madalas makitang tulala sa bintana ng kanyang maliit na apartment, naghihintay sa isang marangyang buhay na hindi na kailanman babalik. Pinatawad na sila ni Maribel, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil ayaw na niyang magdala ng mabigat na bagahe sa bagong landas na kanyang tinatahak. Ang pagpapatawad ay ang kanyang naging pasaporte patungo sa ganap na katahimikan. Ang mapagtanto na sa loob ng 16 na taon, inakala niyang ang kanyang halaga ay nakadepende sa pagiging asawa ng isang Arturo Montenegro. Ngunit sa pagtayo niya sa sarili niyang mga paa, sa pagbuo niya ng Maribel's Hearth mula sa mga abo ng kanyang pagkatalo, napatunayan niyang ang tunay na yaman ay nasa kanyang dangal at sa kakayahang magmahal muli ng walang takot. Ang bawat tinapay na lumalabas sa kanyang oven ay simbolo ng kanyang muling pagkabuhay at ang bawat ngiti ng mga batang bumibili sa kanya ay higit pa sa anumang milyon na nasa bangko. Isang marahang yapak sa kahoy na sahig ang nagpabalik sa kanyang diwa. Hindi na kailangang lumingon ni Maribel upang malaman kung sino ito. Ang pamilyar na bango ng sandalwood at ang init ng presensya ng isang tao ay sapat na. Tumabi sa kanya si Attorney Ramos, hindi bilang isang abogado, kundi bilang isang lalaking matiyagang naghintay na matuyo ang bawat luha sa kanyang mga mata. Walang salita ang namagitan sa kanila. Tanging ang dahan-dahang paglapat ng mga palad ni Ramos sa ibabaw ng kamay ni Maribel. Isang hawak na puno ng respeto, pag-aalaga at pangako ng isang bukas na hindi na kailanman magiging malungkot. Ang huling aral na iniwan ng kwento ni Maribel sa bawat pusong nakikinig ay simple lamang.
Huwag matakot na mawala ang lahat dahil sa gitna ng kawalan, doon mo matatagpuan ang iyong tunay na sarili. Ang 16 na taon ng sakripisyo ay hindi nawala nang walang saysay. Iyon ang naging matinding apoy na sumubok sa ginto ng kanyang pagkatao. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa paligid, ang tanging maririnig ay ang banayad na paghampas ng mga alon sa pampang at ang himig ng hangin na tila bumubulong ng isang pangako. Tapos na ang ulan, tapos na ang pighati, at sa ilalim ng mga bituin, isang bagong awit ng pag-asa ang nagsisimulang umalingaw-ngaw sa puso ng isang babaeng minsan nang winasak. Ngunit ngayon ay mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, tunay ng malaya.